May dalawang malaking import update ngayon na siguradong magiging interesting para sa PBA fans. Una, ang Barangay Ginebra ay may pangalan na lumalabas bilang possible option kung kailangan nilang kumuha ng temporary import. At ang pangalan na ito ay walang iba kundi ang former NBA player na si Kenneth Lofton Jr. Samantala, sa NLEX naman, kailangan nilang gumawa ng move matapos ma-injure ang kanilang current import. At isang pangalan na nauugnay sa kanilang possible replacement ay ang former PBA best import na si Allen Durham. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang dala ng dalawang imports na ito at kung bakit bagay ang kanilang style sa PBA. Unahin natin ang Ginebra. Sa sitwasyon ngayon, may possibility na kailangan muna ng Ginebra ng temporary import habang inaayos ang kanilang import situation. At isa sa mga pangalan na pinag-uusapan ay si Kenneth Lofton Jr. Kung familiar kayo sa kanya, si Lofton Jr. ay isang 6'6" na forward na may timbang na nasa 275 pounds. At kahit 6'6" lang siya, very physical ang style ng laro niya. Hindi siya yung typical na matangkad na big man. Mas kilala siya sa kanyang lakas, footwork at ability na gumawa ng puntos malapit sa basket. Maganda rin ang passing niya para sa isang player na ganitong laki. Sa NBA, nagkaroon siya ng 45 games at nag-average ng 4.8 points, 2 rebounds at 1.2 assists per game. Pero mas interesting tingnan ang performance niya sa NBA G League. Sa G League career niya, nasa 22.8 points, 9.9 rebounds at 4.2 assists ang kanyang average. At noong 2023-24 season, nag-average siya ng 25.1 points per game sa 19 games. Ibig sabihin, hindi lang siya basta physical player, may scoring ability din siya at kaya niyang gumawa ng sariling shot. Isa rin sa pinakamalaking proof ng scoring ability niya ay yung game noong 2023 kung saan nagtala siya ng career high na 42 points at 14 rebounds. Kaya kung sakaling mapunta siya sa PBA, very interesting ang magiging effect niya. Dahil sa size at lakas niya, pwede siyang gamitin sa post. Pwede siyang tumanggap ng bola malapit sa basket, umatake gamit ang katawan at gumawa ng sariling tira. At dahil hindi rin siya limitado sa pagkuha ng bola, may ability din siyang mag-pass kapag nag-collapse ang depensa. Para sa Ginebra, malaking bagay iyon, lalo na kung kailangan nila ng temporary import na kayang gumawa ng puntos at kumuha ng maraming bola. At isa pang interesting sa kanyang profile ay yung height niya. 6'6" lang siya pero dahil sa kanyang 275-pound frame, kaya niyang makipagbanggaan sa mas malalaking players. Kaya hindi kailangan na sobrang taas ng import para maging effective sa PBA. Ang style ni Lofton Jr. ay mas nakabase sa lakas, footwork at basketball skills. At kung sakaling makuha siya ng Ginebra bilang temporary import, magiging interesting kung paano siya gagamitin sa sistema ng team. Punta naman tayo sa NLEX. Dahil sa injury ng kanilang current import, kailangan nilang gumawa ng adjustment sa import position. At isang pangalan na nauugnay sa NLEX ay si Allen Durham. Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa PBA, hindi na kailangan ng mahabang introduction kay Durham. Isa siyang former PBA best import na nagkaroon ng malaking impact sa kanyang previous PBA stint. Noong 2016, nakuha niya ang Best Import Award at noong 2017, nakuha niya ulit ang parehong award. So dalawang sunod na Best Import Awards ang nakuha niya. At hindi lang scoring ang dala ni Durham, kilala rin siya sa pagkuha ng bola at paggawa ng plays para sa kanyang teammates. Noong 2017 Governors Cup, nag-average siya ng 19.4 rebounds at 7.1 assists per game ayon sa PBA report. At dito makikita kung gaano kakompleto ang kanyang laro bilang import. Hindi lang siya naghihintay ng bola para umiscore. Kaya niyang kumuha ng rebound, kaya niyang mag-pass at kaya niyang tumulong sa maraming parte ng laro. Isa rin sa strengths niya ang physical style. At para sa NLEX, malaking bagay iyon kung kailangan nila ng import na pwedeng agad bigyan ng malaking role. Hindi na rin kailangan na puro scoring ang offense. Pwedeng gamitin si Durham bilang main option habang ginagamit din ang kanyang passing para mabigyan ng pagkakataon ang ibang players. At dahil may experience na rin siya sa PBA, alam na niya kung gaano ka-physical ang laro dito.
alam na rin niya ang adjustment na kailangan kapag sunod-sunod ang games. Kaya kung si Alan Durham ang magiging replacement import ng NLEX, malaking pangalan iyon para sa kanilang import situation. 3. Lofton Jr. versus Alan Durham, magkaibang style. Kung pag-uusapan ang dalawang pangalan, very different ang kanilang style. Si Kenneth Lofton Jr. ay mas bata at mas modern ang style. May scoring ability siya, may passing at malakas ang katawan. At dahil 6'6" siya, pwede siyang maglaro bilang forward o big man depende sa kailangan ng team. Samantala, si Alan Durham naman ay mas experienced. May 2 Best Import Awards na siya sa PBA at napatunayan na niya mismo ang kanyang laro dito. Kaya kung temporary import ang kailangan, parehong may magandang dahilan kung bakit interesting ang dalawang pangalan. Si Lofton Jr. ay may size, power, scoring at upside. Si Durham naman ay may PBA experience, rebounding, passing at proven production. So ngayon, 2 import situations ang dapat bantayan. Sa Ginebra, interesting ang possibility ni Kenneth Lofton Jr. bilang temporary import option kung kailangan nila ng bagong reinforcement. Former NBA player siya, 6'6", around 275 pounds at may solid scoring numbers sa NBA G League. Samantala, sa NLEX, malaking pangalan si Alan Durham kung siya ang magiging replacement import. Former PBA Best Import siya at 2 beses niyang nakuha ang award. Kaya parehong may sariling strengths ang dalawang pangalan. Si Lofton Jr. para sa power, scoring at inside game. Si Durham naman para sa experience, rebounding at all-around play. At kung sakaling matuloy ang alinman sa mga moves na ito, siguradong malaking pagbabago ito para sa import situation ng Ginebra at NLEX. At iyon ang latest update natin para sa dalawang teams. Abangan natin kung paano magde-develop ang kanilang import situation sa mga susunod na laro. May 2 malaking import update ngayon na siguradong magiging interesting para sa PBA fans. Una, ang Barangay Ginebra ay may pangalan na lumalabas bilang possible option kung kailangan nilang kumuha ng temporary import. At ang pangalan na ito ay walang iba kundi ang former NBA player na si Kenneth Lofton Jr. Samantala, sa NLEX naman, kailangan nilang gumawa ng move matapos ma-injure ang kanilang current import. At isang pangalan na nauugnay sa kanilang possible replacement ay ang former PBA Best Import na si Alan Durham. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang dala ng 2 imports na ito at kung bakit bagay ang kanilang style sa PBA. Unahin natin ang Ginebra. Sa sitwasyon ngayon, may possibility na kailangan muna ng Ginebra ng temporary import habang inaayos ang kanilang import situation. At isa sa mga pangalan na pinag-uusapan ay si Kenneth Lofton Jr. Kung familiar kayo sa kanya, si Lofton Jr. ay isang 6'6" na forward na may timbang na nasa 275 pounds. At kahit 6'6" lang siya, very physical ang style ng laro niya. Hindi siya yung typical na matangkad na big man. Mas kilala siya sa kanyang lakas, footwork at ability na gumawa ng puntos malapit sa basket. Maganda rin ang passing niya para sa isang player na ganitong laki. Sa NBA, nagkaroon siya ng 45 games at nag-average ng 4.8 points, 2 rebounds at 1.2 assists per game. Pero mas interesting tingnan ang performance niya sa NBA G League. Sa G League career niya, nasa 22.8 points, 9.9 rebounds at 4.2 assists ang kanyang average. At noong 2023-24 season, nag-average siya ng 25.1 points per game sa 19 games. Ibig sabihin, hindi lang siya basta physical player. May scoring ability din siya at kaya niyang gumawa ng sariling shot. Isa rin sa pinakamalaking proof ng scoring ability niya ay yung game noong 2023 kung saan nagtala siya ng career high na 42 points at 14 rebounds. Kaya kung sakaling mapunta siya sa PBA, very interesting ang magiging effect niya. Dahil sa size at lakas niya, pwede siyang gamitin sa post. Pwede siyang tumanggap ng bola malapit sa basket, umatake gamit ang katawan at gumawa ng sariling tira. At dahil hindi rin siya limitado sa pagkuha ng bola, may ability din siyang mag-pass kapag nag-collapse ang depensa.
Para sa Hinebra, malaking bagay iyon, lalo na kung kailangan nila ng temporary import na kayang gumawa ng puntos at kumuha ng maraming bola. At isa pang interesting sa kanyang profile ay yung height niya. 6'6" lang siya, pero dahil sa kanyang 275-pound frame, kaya niyang makipagbanggaan sa mas malalaking players. Kaya hindi kailangan na sobrang taas ng import para maging effective sa PBA. Ang style ni Lofton Jr. ay mas nakabase sa lakas, footwork at basketball skills. At kung sakaling makuha siya ng Hinebra bilang temporary import, magiging interesting kung paano siya gagamitin sa sistema ng team. Punta naman tayo sa NLEX. Dahil sa injury ng kanilang current import, kailangan nilang gumawa ng adjustment sa import position. At isang pangalan na nauugnay sa NLEX ay si Allen Durham. Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa PBA, hindi na kailangan ng mahabang introduction kay Durham. Isa siyang former PBA Best Import na nagkaroon ng malaking impact sa kanyang previous PBA stint. Noong 2016, nakuha niya ang Best Import Award at noong 2017, nakuha niya ulit ang parehong award. So dalawang sunod na Best Import Awards ang nakuha niya. At hindi lang scoring ang dala ni Durham. Kilala rin siya sa pagkuha ng bola at paggawa ng plays para sa kanyang teammates. Noong 2017 Governors Cup, nag-average siya ng 19.4 rebounds at 7.1 assists per game ayon sa PBA report. At dito makikita kung gaano kakompleto ang kanyang laro bilang import. Hindi lang siya naghihintay ng bola para umiscore. Kaya niyang kumuha ng rebound, kaya niyang mag-pass at kaya niyang tumulong sa maraming parte ng laro. Isa rin sa strengths niya ang physical style. At para sa NLEX, malaking bagay iyon kung kailangan nila ng import na pwedeng agad bigyan ng malaking role. Hindi na rin kailangan na puro scoring ang offense. Pwedeng gamitin si Durham bilang main option habang ginagamit din ang kanyang passing para mabigyan ng pagkakataon ang ibang players. At dahil may experience na rin siya sa PBA, alam na niya kung gaano ka-physical ang laro dito. Alam na rin niya ang adjustment na kailangan kapag sunod-sunod ang games. Kaya kung si Allen Durham ang magiging replacement import ng NLEX, malaking pangalan iyon para sa kanilang import situation. 3. Lofton Jr. versus Allen Durham, magkaibang style. Kung pag-uusapan ang dalawang pangalan, very different ang kanilang style. Si Kenneth Lofton Jr. ay mas bata at mas modern ang style. May scoring ability siya, may passing at malakas ang katawan. At dahil 6'6" siya, pwede siyang maglaro bilang forward o big man depende sa kailangan ng team. Samantala, si Allen Durham naman ay mas experienced. May dalawang Best Import Awards na siya sa PBA at napatunayan na niya mismo ang kanyang laro dito. Kaya kung temporary import ang kailangan, parehong may magandang dahilan kung bakit interesting ang dalawang pangalan. Si Lofton Jr. ay may size, power, scoring at upside. Si Durham naman ay may PBA experience, rebounding, passing at proven production. So ngayon, dalawang import situations ang dapat bantayan. Sa Hinebra, interesting ang possibility ni Kenneth Lofton Jr. bilang temporary import option kung kailangan nila ng bagong reinforcement. Former NBA player siya, 6'6", around 275 pounds at may solid scoring numbers sa NBA G League. Samantala, sa NLEX, malaking pangalan si Allen Durham kung siya ang magiging replacement import. Former PBA Best Import siya at 2 beses niyang nakuha ang award. Kaya parehong may sariling strengths ang dalawang pangalan. Si Lofton Jr. para sa power, scoring at inside game. Si Durham naman para sa experience, rebounding at all-around play. At kung sakaling matuloy ang alinman sa mga moves na ito, siguradong malaking pagbabago ito para sa import situation ng Hinebra at NLEX. At iyon ang latest update natin para sa dalawang teams. Abangan natin kung paano magde-develop ang kanilang import situation sa mga susunod na laro.